Bakit pag nung nasa kalayawan ka, di ka nagmamadali? Magpakaligaya ka sa Panginoon, sabi ng Biblia. Magpakaligaya ka. Maglingkod kayo. Maglingkod kayo na may kasayaan sa Panginoon. With joy. Dapat masaya ka. Ang paglilingkod sa Diyos, may kasamang saya sa puso. Kahit may luha, masaya pa rin. 5:3. Basa. Roma. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. Welcome back na naman po. Tuloy po kayo sa atin pong channel. Para po sa atin pong mga baguhan, para nyo po malaman, dito po sa Youthing ating ginagawa, nagbibigay tayo ng mga video reactions po sa mga preachings, mga sermons, mga expositions. And for this particular episode, of course, ang pinaka-in-demand po na preacher sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng MCGI. The past episode po, ang atin pong pinag-usapan, preaching niya about kahulugan ng pag-ibig. So I was told by my staff na related po itong preaching na ito still on the idea of pag-ibig mga ka-youth 3. So I'm quite excited po sa kanya pong presentasyon. Sa akin naman pong background as your video reactor, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-youth 3, alam niyo na po ito sa mga followers po natin, hindi ako member ng MCGI, hindi rin po ako preacher, hindi ako mangangaral. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So that means posible po na makapag-agree po ako sa mga pinapanood ko or mag-disagree po ako sa mga pinapanood ko. Pero definitely wala po akong religious agenda, wala po akong sinasabi na ay kaaniban niyo itong relihiyon na ito or wag niyong kaaniban itong relihiyon na ito. So, if everything now is ready mga ka-youth 3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Nakita natin sa paglilingkod sa Diyos, kailangan ng pag-ibig. Minus pag-ibig, alisin ang pag-ibig na babaliwala ang anuman nating ginagawa. Kahit makagawa tayo ng mga dakilang gawa, walang pag-ibig, hindi po makabuluhan. Kahit magsalita ang wika ako ni San Pablo ng wika ng mga tao at ng mga anghel, magkaroon man ako ng buong pananampalataya, mapalipat ko man ang bundok, magkaroon ako ng kaalaman, at malaman ko ang lahat ng hiwaga. Ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Para lang akong isang tangso na umaalingaw-ngaw, batingaw. Yan. Nakita natin yung paglilingkod is highlighted by love o sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ating tanong, ano ang marapat na paglilingkod sa Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos na dapat pagsikapang magawa na may pag-ibig? Daming tao. Yan ang ating tanong. Paano ang paglilingkod nating gagawin? How are we going to serve Him? How is that? How can that be? How are we going to serve our God? Remember, in the first part of our theme, nakita natin that we are serving a great God. Naglilingkod tayo sa isang napakadakilang Diyos. In fact, sabi sa Biblia, He is greater than all. We are serving the greatest of all beings in the universe. The greatest of all gods that is known to man. The Creator. Yun ang ating pinaglilingkuran. And what service are we going to offer Him? Yan po ang ating ipagpapatuloy. Great service. Basahin natin ang Levitico. Ganito po ang sinasabi. 1:3. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin, na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan. Ayan. Noong araw, ang sabi ng Diyos sa mga lingkod niya, kung maghahandog sila ng alay,
handog na susunugin. Tandaan nyo mga kapatid, sa Biblia meron po iba-ibang handog. May handog na kakainin. May handog na ukol sa kapayapaan. May handog na ukol sa kasalanan. Yan. Yung handog na kakainin, gaya ng tinapay at iba't ibang mga pagkain, mga langis, ang kumakain nun saserdote. Yung mga nangangasiwa sa templo. Ngayon, yung handog na ukol sa kasalanan, ang napakahalaga doon yung kanyang dugo. Ibinububo yun sa ibabaw ng dambana upang tumubos ng kaluluwa. Sapagkat ang dugo ang tumutubos dahil sa buhay. Nasa 17:10 hanggang 13 ng Levitico. Pero itong sinasabing ito na handog na susunugin, hindi po ito kakainin. Susunugin talaga ito. Kung ito'y baka o tupa, this will be totally consumed by fire para ihandog talaga sa Diyos. Sweet-smelling offering. Ayan. Wala kang kukunin dito. Susunugin ito na isang masarap na samyo sa Diyos. Kaya ang tawag dito sa ibang parte, sacrifice. Hindi mo kasi pakikinabangan yun eh. Makes sense. Yun ay aapuyan at susunugin. Ngayon, pagka ang handog ay susunugin, ang dapat ihandog yung iisahing taon na walang kapintasan. Halimbawa, baka yun, baka, 1 taon siya, tapos lalaki siya, walang kapintasan. Kasi ang kahilingan ng Diyos, bawat panganay, lalaki, nagbubukas ng bahay bata, maging sa hayop o maging sa tao ay akin. Sabi ng Diyos. It's a form of sacrifice. Kaya alam nyo mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, dapat ang i-offer mo, walang kapintasan. Ano ba ibig sabihin ng walang kapintasan? The best. Diba? Pag ihahandog natin ang paglilingkod sa Diyos, kailangan yung walang kapintasan. The best. Aawit ka sa Diyos, gawin mo lang. Do it the best way you can do it. Diba? Umawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Ang sabi ni Pablo. The best that you can do. Pag ihahandog mo sa Diyos. Maawit mo the best way you can. Hindi naman pinag-uusapan kung maganda ang boses mo o kaya ikaw ay disintonado ka. Basta yun the best. Pag alam mo na kasi, practice, nagiging perfect yung iyong ginagawa pag lagi ka nagpa-practice. Ganun na ibig ko sabihin mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, maghahandog ka, yung walang kapintasan. Ihandog mo yung awit, kung pwede, walang kapintasan. Siya may salita nun eh, pag maghahandog ka, yung walang kapintasan. Hindi ko naman inimbento yun, mga kapatid. Nasa Biblia yun. Kaya, if you are offering it to God, you have a choice. But, the choice must be the best. Kung maghahandog ka, yung pinaka-the best. Kaya nga yung mga magulang nung araw yung anak na panganay, which is the beginning of thy strength, sabi ng Biblia, ang pasimula ng iyong lakas, yun ang ihahandog mo sa Diyos. Yung panganay na nagbubukas ng bahay, bata na lalaki, wala ring kapintasan. Bawa, panganay na anak mo,
Okay, before we continue here, curious po ako mga ka-youth, just on that word that Brother Eli said, yung na-mention niya po na word na panganay nga po, so it's the beginning of strength. So, hindi po considered ang babae, mga ka-youth, dahil ma-emphasis doon po sa lalaki. Ito po ang idea ng living sacrifice, no? It's very interesting for me, dahil kung titinan po natin sa Old Testament, it seems to be na ganun po talaga, no? So, they will be burning something like a lamb, any kind of sacrifice, even yung sa kay Isaac nga po, muntik na siyang patayin. Ano ba yung nangyari doon? So, he will be offered, and then in the last minute, na-prove ni Abraham yung kanyang loyalty sa Diyos by offering the life of Isaac, about to be burned alive and killed. Interesting po, na yung usok, yung amoy ng isang sinusunog na animal is considered to be a sacrifice, an offering to God. So, my understanding in the modern time ngayon, mga ka-youth, so obviously we don't do this anymore. So, I'm guessing it is the life of the Christian or the service na kanyang mabibigay as a sacrifice po siguro. Pero gusto ko lang din po i-mention a little bit lang po na recap sa mga sinabi ni Brother Eli. So instead of focusing the preaching so far on love, what we get is the emphasis on service, paglilingkod. And Brother Eli is saying service is highlighted by love. And of course, he goes on further by saying na dapat ang ating paglilingkod ay dapat walang kapintasan. Equivalent yan sa giving the best that we can. So it's not the best performance, but you are doing your best for God. So this is an interesting po na start sa preaching po ni Brother Eli. And kung napansin niyo po, napakaraming tao dito sa kanila pong venue. So I'm guessing this is the ADD Convention Center, kung hindi po ako nagkakamali. But anyway, let's continue. Ngiwi, bungi, bulag, may luslos, bawal ihandog sa Diyos yun. Ihandog mo sa Diyos yung anak mong panganay na walang kapintasan, lalaki. Hindi mo napapakinabangan yun. Dedicated na sa Diyos yun. Gagawin na yung saserdote. Maglilingkod na yun sa templo. Hindi na uuwi sa'yo yun. Yan. Ganun ang batas sa Israel nung araw. Interesting. Kaya panganay, kasi yun ang the best, presumably sa lahat ng anak mo, yun ang pinanggalingan ng lakas mo. Doon ka malakas na malakas, panganay yun . Naintindihan nyo mga kapatid? Kaya, ang modo ng paglilingkod sa Diyos, the best. Ganun lagi mga kapatid. Pag-awit, pagkakatipon, pagpapasalamat, pakikisama. Give it your best. Di ba? Sa pagdadala ng pamilya, bigay mo yung best. The best. Not the better, but the best. Sa pakikisama sa asawa, bigay mo yung the best. Lalabhan mo yung karsunsilyo ng asawa mo, bago mo ikulay, lababad mo muna sa Ariel para walang mantsa. Di ba? Give him the best. Makita mo yung kwelyo, para pag kasi nakita ng asawa mo, the best yung ginagawa mo, gusto ka man palitan, makukonsiyensya yun. Bawa, umaalembong sa kanya yung sekretaryan. Naamoy mo, mabango. Naalala mo, mahal na mahal ako ni Mrs., hindi ko magagawa ito. Tamo? Deterrent yun . Tama mga kapatid o hindi? Lalo na may aral ang asawa mo, may aral. Kahit walang nakakakita, hindi ka lulukuhin nun. Kasi binigay mo sa kanya yung the best sa pagpapalaki sa anak. The best din. Diba? Pero above all, ang pinakamahalaga, yung mai-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best. Tingnan nyo, bibigyan ko kayang halimbawa. Si Haring Solomon, nagtayo ng templo na kung tawagin nung araw, bahay ng Diyos. Bakit bahay ng Diyos? Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos nagpupunta dun sa templo, nagliliwanag yung itaas, meron dong liwanag, nagpapakitang nandun yung kaluwalhatian ng Diyos. Nung magtayo siya ng templo, alam nyo ginawa ni Solomon? Pakinggan niyo. Unang Hari 6:7. At ang bahay ng ginagawa ay ginawa na mga bato na inihanda sa tibagan ng bato at wala kahit pamukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay samantalang itinatayo. Ganyo? How special it can be. Ginawa yan sa bato. Pero walang pamukpok,
Walang palakol na ginamit nung itinatayo na yung bahay. Walang narinig na pukpok. Miro mo kadakila nung ginawa ni Solomon na yun? Bakit niya ginawang ganun? Kasi doon pa lang sa tibagan ng bato, ini-eksakto na yung measurement. Wala nang babawasin pa, wala nang susukatin pa. Doon pa lang, eksakto na. Kaya pagdating doon sa site, pinagduduktong-duktong na lang, walang narinig na pukpok. Bakit? Anong sabi ni Solomon? Ba't niya ginawang so special yung bahay na kanyang ginagawa? Basahin natin sa Kronika. 2:5. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila. Bakit? Sapagkat dakila ang aming Diyos Italo. kaysa lahat ng mga Diyos. Ayun. Ang bahay na aking itinatayo ay dakila sapagkat dakila ang aming Diyos. Sabi ni Solomon. He deserved the best because He is the best. Amen? Amen. Wala namang mas madakila pa sa Diyos eh. Kaya dakila ang bahay na tinatayo ko sapagkat dakila ang ating Diyos. Alam niyo ba mga kapatid kung gaano sukat nung bahay na itinayo ni Solomon? Pero alam niyo kung bakit special yun? Yung dingding nun, yung palibot nun, labas at loob, nilagyan ng lantay na ginto, mga kapatid. Kinalub ko ba ng lantay na ginto? Okay. Pause muna tayo saglit mga ka-youth. Ito po ba yung tinutukoy na bahay-sambahan na kung saan merong parang area na Holy of the Holiest? May parang diagram po yan kung di po ako nagkakamali. So ito po yata tinutukoy ni Brother Eli. And well, it is fascinating to think about during this time, no? Na ang glory of God would dwell in a particular place on earth? That must be very fascinating. And probably what? Full of power or energy? I have to say. Probably what? Lightning or earthquake? Because kung maalala ko po, di ba po nung God revealed Himself as a burning bush, di ba prior to that, parang merong isang pag-shake, di ba po? So that particular specific point siguro, no, napaka-powerful po siguro niya, napaka-glorious and magnificent at the same time, mga ka-youth, ano po? Yung buong bahay ng Diyos na yon na itinayo ni Solomon. Kumbaga, ginintuan yon. That is golden. It is a golden house dedicated to the Lord of Israel. Sabi niya, pakibasa mo nga yan sa English, Sister Luz. And the house which I build is great, for great is our God above all gods. Yes. See? The house that I build is great, for great is our God above all gods. Dakila ang ating Diyos. Kaya, alam nyo, yan naman ang ginagamit. Kaya ikaw kami ngayon, kung magpatayo, magnificent house of worship. Kasi dakila ang aming Diyos. Mali naman sila ngayon dyan. Bakit? Sa panahon ng bagong tipan, ang tinatawag na bahay ng Diyos, hindi na yung gawa ng kamay. Hindi na Ang structure. tinatawag na bahay ng Diyos, yung kongregasyong Kristiyano. Pakinggan nyo, basahin natin. Sa 3 ng unang Korinto, versikulo 16, basa. Hindi ba ganinyo nalalaman Na kayo! na kayo'y templo ng Diyos At, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? kita nyo, ang templo ngayon, hindi na yung kagaya nung ginawa ni Solomon, nakahoy at bato. Hindi na Ang structure. templo ngayon, yung kongregasyong Kristiyano. Yan ang templo. Di nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sabi ng Biblia. Kaya ngayon, ang dapat na pagawin mong mas maganda, yung organisasyon, yung samahan, yun ang dapat hindi hahapay-hapay. Dapat isang samahang konkreto na hindi kayang gibain ng kahit na sinong puwersa sa lupa. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kaya, sa ating panahon naman, hindi naman ako nagsisikap magpagawa ng bahay na may ginto pa, no? Hindi ako nagsisikap doon. Ang sinisikap ko ay lumaki ng lumaki, lumago ng lumago ang mga taong walang bisyo, walang nangangalunya, walang naglalasing, mga taong gumagawang may takot sa Diyos. Yan ang paramihin
yung mga taong maglilingkod ng tapat sapagkat sa paningin ng Diyos, ito'y napakadakilang templo para sa Kanya na tinatahanan ng Kanyang Espiritu. Yan ang dapat niyong maintindihan, mga kapatid. Kaya, ang dapat itayo ngayon yung mga taong nakalugmok sa kasalanan. Hindi yung kahoy at simento, no? Ang katunayang doktrina yan, walang apostol na nagpatayo ng templo. Amen? Oh. Diba? Si Pablo nakarating sa Asia Minor. Nakarating siya sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Laodicea, sa Athens, sa Greece. Nakarating si Pablo. Kung doktrina yung pagpapatayo ng templo, sana nagpatayo siya ron. Naintindihan nyo ba? Biro mo, doktrina mo yung utos yung pagpapatayo ng templo. Although, hindi masamang magpatayo, pero hindi dapat na idagan yan sa miyembro. Paniwala ko, ang pangunahin nating pasan, yung pagpapalaganap ng aral para makahikayat ng lalong maraming mga taong pupuno sa templo espiritual ng Diyos. At yan ang samahan ng mga mananampalataya. Magagawa natin yan, mga kapatid, kung i-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best. Ako, naiisip ko talaga nung ako ay nasa high school, I did my best. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Back where we were before, nothing ever came this. Back to being strangers. One belief we all to stay, or head on under the door. Yan. Dapat, if you have the time, do your best. Alam nyo, nung nasa high school ako, laging ginagawa ko yon. I have done my best. Sa theme writing, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, I am the best. Sa theme writing. Kaya naging paborito ako nung aming principal sa high school Ginawa akong assistant principal. Ako nasa office. Kasi, I do my best. One more thing about Brother Eli talking about himself when he was in high school. So, ang tinutukoy niyo doon po sa mga bagong henerasyon ngayon, ang tawag po namin yan dati, mga formal theme. So, dyan po kami nagsusulat ng aming mga essay noon. O, wala pa pong AI wala pang ChatGPT dati. So, talagang galing po sa utak, So, homework po yan ng mga estudyante, and then you would have to submit that pagkabukas sa teacher mo, and then the teacher would rate your writing skills, mga ka-U3. And one more thing here, I think ang tinutukoy dito ni Brother Eli, instead of saying assistant principal, is assistant to the principal. So naalala ko po yan na assistant regional manager versus assistant to the regional manager ng the office, mga ka-UT, si Dwight Schrute. But anyway, let's continue here. Sa pakikisama, meron akong teacher, si Mr. Kaisip. Sinulatan si Papang. Akala ko ano yung sulat pinadala sa akin. Eli, dala mo sa tatay mo to Yes, sir. Pagdating sa bahay, tuntua si Papang nung mabasa yung sulat. Sabi, yung anak mo, very cooperative. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganyang kasipag na estudyante. Sabi ng teacher ko. Kaya I have really done my best. Nung magkamalay ako sa katwiran, sabi ko, kung sa mga bagay na panlupa, ginawa ko yung the best that I can do, the more that I have to do my best dahil na nakakilala ako ng katwiran sa paglilingkod naman sa Diyos. Yun naman ang aking, tingnan niyo mga kapatid, paminsan-minsan di naman siguro magiging kasalanan sa Diyos yun. When I read the Bible, when I start reading the Bible, I dedicated the best of my time. Nagbasa po ako ng Biblia 17 anyo. Pag nagbabasa ako, ayokong may istorbo. Mag-uumpisa ako ng alas 7 ng gabi, natatapos akong alas 4 ng madaling araw. Walang tulog. May papel ako saka ballpen. Lahat ng mabasa ko, dapat kong tandaan, sulat akong sulat. Isang makapal na notebook ako, susulat. Di pa uso computer nun Awa ng Diyos, tanyo? Awa ng Panginoon Diyos. Ano nangyari? Napamahal sa akin yung Biblia. Halos nakabisado ko yung mga
kailangang tandaan talata sa Biblia, di ba? O, ito ba pagyayabang o kayo ba ang saksi o mga kapatid? O pagyayabang ba ito o ano ba? Na natandaan ko ba ang Biblia o hindi? Because I did my best. I did my best. Mahal na mahal ko yung Biblia ko. Ang katunayan, yung kauna-unahan kong Biblia, 40 taon na ngayon, nandyan sa museum, buo pa. Yung pangalawa, nandyan pa rin. Yung pangatlo, nandyan pa rin. Ang mga Museum. Bibliang pinagpuyatan kong saliksikin sa matagal na panahon. Kung hindi siguro talagang dedicated yung ginawa kong pagbabasa, siguro, kagaya lang ako ng ibang mga mangangaral, saka mga leader ng reliyon na hindi makalabas, hindi makapagbukas ng programang pwedeng tanungin at usisain ng tao ang kanilang nalalaman. Di ba gano'n, mga kapatid? Oh. So sinasabi po dito ni Brother Eli na hindi siya katulad ng ibang mga pastor na kung saan pwede siyang tanungin, lumalabas. So I wonder if this is still continued po kay Brother Daniel dahil alam naman po natin na pinagpahinga na nga po si Brother Eli ng Diyos. Ano po? I'm not sure mga kayuthi kung meron pa pong programa na kumbaga itanong mo kay Kuya Daniel or something like that. Because I think this is the trademark. No? Ito po yung na-introduce talaga ni Brother Eli kumpara po sa ibang mga mangangaral. Kasi po kung ito yung naging trademark, di ba marapat lang din po siguro na sundin no, at gawing consistent ito despite the changes in administration. Dapat magpatuloy pa rin po dahil yun una doon po nakilala ang MCGI and number 2, it seems to me that it is the right thing to do for a preacher, di ba po? So please comment below mga kayuthi kung meron po kayong mga YouTube link ng mga programa ngayon no, ni Kuya Daniel Razon if there are about po sa pagtatanong nga katulad po ng itanong mo ko Soriano dati. Pero gusto ko na din po i-mention so far, ano, pa mga recap lang po, konting review lang so far. So sinasabi ni Brother Eli na ang pasan dapat ng mga believers is yung evangelism. And very interesting sa akin yung equivalent na word ng congregation equal to samahan ng mga nananampalataya. And unlike other churches, so sinasabi ni Brother Eli na hindi naman masama na mag-construct ng templo, for example, ng mga simbahan. But he is saying here na dapat hindi siya kumbaga doctrinal na parte ng doktrina ng isang particular na faith. And at least my understanding is hindi mo iaatang yan sa mga members yung construction ng isang particular na church. And well, as to churches, beautiful chapels, beautiful places of worship, ay nako sa Amerika, napakauso po nitong mga tinatawag po natin ng mga mega churches. Even in Australia, napakalaki mga structures na bahay-sambahan nga, napakaganda, ang iba magarbo. But Brother Eli is saying na ang ating tinatayo rito ay yung mga nalugmok sa kasamaan. I really like that phrase, mga kayuthri. Kasi, nagbunga yon yung aking pagmamalasakit na malaman talaga yung sinasabi ng kasulatan. Pero, I believe I should have done more. Humbly, I speak before you. I believe I should have done more. Naniniwala ako na may mas magagawa pa ako, bro. Kaya lang, nasa akin na rin yung mga pagkukulang. Kasi pag bata ka pa, minsan di mo nare-realize yung dapat mong ma-realize eh. Minsan kung kailan ka matanda na at medyo mahina ka na, saka mo naisip, ba't ba hindi ganun ang ginawa ko? Kung maibabalik ko lang ang dating inog na mundo. Yun eh. Yun eh, kanta ng matatanda yun eh. Kung maibabalik ko lang. Kung pwede mo nga ibalik lang, hindi mo na nga maibabalik eh. Kaya sinasabi ko sa mga bata, ngayon pa lang mag-umpisan na kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Gawin nyo yung pinakamagandang magagawa nyo. Umawit kayo na may gusto. Manalangin kayo the best way you can. Dumalo kayo the best way you can do it. Kayo yung magpasalamat the best you can do it. Hindi ang the best, yung mga suot. Hindi yun ang dapat the best eh. Unang-unang dahilan, sapagkat ang ating Diyos ay dakila. Dakila ang ating Diyos, ibigay natin sa Kanya yung pinakadakila na magagawa natin. Gaya ng ginawa ni Solomon at gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Alam nyo, yung mga unang Kristiyano nung araw, kung maglingkod sa Diyos, biro mo, sinusunog na, kinakain na ng leon, umaawit pa. In the first century Christian church, let us be as meek as them. Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth, according to the Bible. Kung paano silang nagpakumbaba, ganun din tayo. Kung paano silang nagtiyaga, ganun din tayo. Naglalakad sila sa bayan, mga nayon, dinadalang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling sa mga At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at para sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Si Susana, asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at ang iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Tanyo, talagang devoted sila, yung mga unang Kristiyano. Devoted sila, ang sisipag nila sa kanilang paglilingkod. Yan pagpapakita how devoted they were. Kung gaano sila katapat dun sa kanilang ginagawang paglilingkod. They have offered the best, and not only their best, but also their lives. Inialay ng mga unang Kristiyano ang kanilang buhay kasi nabuhay sila, mga kapatid. Sa isang panahong, pag tinawag kang Kristiyano'y nanganganib ka. Noong panahon na yon, pagka Kristiyano ka, uusigin ka, papatayin ka ng Imperyo Romano. Pinakakain sa leon, sinusunog ng buhay. Kaya noon, siguro hindi mo sasabihin, ako, Kristiyano ako. Pagmamalaki mo, ngayon pinagmamalaki pa. Ako, we are born again Christian. Ha? Because you are living in a situation that Christians are respected, Christians are admired. Pero mabuhay ka nun na sabihin mo ikaw ay Kristiyano, manganganib ang buhay mo. Noong panahon na yon, hindi nila ikinahiya na sila'y tawaging mga Kristiyano. Yan. Hanggang sa kanilang ikamatay. Kaya, they have practically offered their best. Ang katunayan, yun ay pagsunod sa utos Utos kasi yun Pakinggan nyo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa Lucas, sa Gs, ganito sinasabi. Basa. Gs 27. At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kita nyo? Pagsagot ni Kristo, ano ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Pagsagot niya sinabi, para maging dakila ang pagganap mo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Yan, ang dakilang utos. Gusto mong magawa yung pinakadakila? Para sa pinakadakilang Diyos, dapat na ibigay mong buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Isipin mo, kapatid, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. Ano matitira? Meron ka bang ititira na lakas? Wala na. Para sa sugal? May ititira ka bang lakas at pagpupuyat para sa lasing? May ititira ka bang lakas para sa pangangalo niya? Wala. Iibig mo lakas mo, puso mo, kaluluwa mo, pag-iisip mo sa Diyos. And you will do the best pagka nagawa mo yan, kapatid. Buo Halimbawa, naanib ka na 50, mamamatay ka pala ng 70, 20 na lang. Kung 60 ka mamamatay, 10 na lang. Konti-konti na lang yun. Gawin na natin yung pinakamabuti nating magagawa. Naanib ka ng edad mo ngayon, marami ka ng sinayang na isinamba mo sa Diyos-Diyusan. Ang niluhuran mo, batot, simento at kahoy. Ngayon, luluhod ka sa Diyos. Natagal lang ng konti ang panalangin. Ang takot-takot naman ng panalangin. Tulog na. Bakit pagka nagsusugal yung mga sugarol? Magdamag dun, hindi nga naghahapunan, nauulser Walang sinabi, takal-takal naman itong sugal na to. Meron ba kayo nakita, nagiinuman? Takal-takal naman itong inuman. Habang tumatagal, lalo pong silang nasisiyahan
Bakit pag nung nasa kalayawan ka, di ka nagmamadali? Magpakaligaya ka sa Panginoon, sabi ng Biblia. Magpakaligaya ka. Maglingkod kayo. Maglingkod kayo na may kasayaan sa Panginoon. With joy. Dapat masaya ka. Ang paglilingkod sa Diyos, may kasamang saya sa puso. Kahit may luha, masaya pa rin. 5:3, basa, Roma. Hindi lamang gayon. At hindi lamang gayon, Kundi, nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. alam mo ay naglilingkod sa Diyos, may kapighatian, nagagalak pa rin. Baka sabihin na iba, naloloko, may kapighatian, nagagalak. Naglilingkod ka sa Diyos eh. If it were be for the sake of your service to God, mamatuwa ka. Kung nga sa babae nga sa babae nga, ino-offer mo yun eh. Kahit libong dusa ay hamakin, kung ikaw ang magdudumbo, ay kaya sa amin. Huwag kang manali sa bulong-bulungan na ikaw, iro, ay pinagtaksila, pagkat maraming naiinggit lamang sa ating labis na pagmamahalan. Ninanais mo mapatunayan na ang pag-ibig ko'y laging daysay. Dibdib ko irog, buksan mo ng tuluyan, sa puso ko'y malasin ang pagsintang tunay. Hindi mo lamang batid ang tunay kong damdamin. Pero ikaw lamang ang ibigin. Sarap. Sa Diyos kaya, hindi mo kayang gawin yun, kapatid. Dapat maramdaman mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa asawa mo. Dapat na maramdaman mo, mahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, sapagkat ito ang dakila at pangunang utos. Amen? Okay, before we continue, so napakaganda po ng mensahe na yan, no? This is about paglilingkod at dedikasyon mo, no, bilang isang Kristiyano. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ano po? And prior to that, of course, ang hilig ni Brother Eli sa pagkanta. So hindi ko po alam kanina yung Filipino song, mga ka-youth. So ano po bang title nun? Napakaganda po ng lyrics. Very emotional. But anyway, mga ka-youth, na-mention po ni Brother Eli yung patungkol po sa persecution ng mga Christians. Sa Colosseum po dati sa Roma is liban pa po sa mga gladiators, no, as a form of public entertainment. Kung di po ako nagkakamali, kabilang na dun ang mga Christians na pinapakain sa mga leon. And dahil na-mention ni Brother Eli ang Asia Minor kanina, so lagi ko po na-mention, no, na when I was there sa Turkey, especially sa, I think sa Kaymakli yun sa may Cappadocia. So nakabisita po ako dahil ang papa po ng aking asawa ay taga-Turkey. So nakapagbisita po kami, and isa po sa interesting na nakita ko doon sa entrance po ng kanilang mga kuweba, dahil
ang mga Christians po noong year 200, 300, bumuo po sila ng underground na community, mga ka-youth 3. Iba't ibang levels talaga, parang mga tunnels po, no? And they flourished there underground dahil nga po sa persecution po na kanilang natamot mula po sa mga Romans. Ang kanilang mga pintuan, yung mga stone po na mga door nung panahon, ano po, merong butas po sa gitna para po makita nila una kung merong mga aatake sa kanila. And the second reason na sinabi po sa akin ng tour guide namin is yung mga spear nila, yung kanila pong mga sibat. Ayan, so ilalabas po nila yan. Kaganon po para po matusok po yung mga kaaway po sa labas ng kanilang mga bahay. These are places that you could really see and you could just imagine the struggles of the early Christians in year 200 and 300 after the death of Christ, mga ka-youth 3. So anyway, let's continue. Kaya, gusto nyong makarating sa langit, mga kapatid? Gawin natin para sa Diyos ang pinakamabuting ating magagawa sa paglilingkod. Let us offer Him the best. The best that we can do. The best that we can say. The best that we can do for Him. The best that we can offer Him. Yon ang kailangan natin, mga kapatid. Gusto nating ang Diyos ay makumbinsi natin na mahal natin siya buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Let us start offering Him the best that we can do. Ano ang ganti ng Diyos sa mag-aalay ng pinakamabuting paglilingkod at magagawa sa Diyos? May ganti ba ang Diyos doon? Pakinggan nyo mga kapatid. Marcos 10:29. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Kita nyo? Walang nag-offer sa Diyos ng paglilingkod na the best. Nag-iwan ng ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga kaibigan, lupa, bahay, kayamanan. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, sinakripisyo mo lahat yun. Walang taong ganon ang ginawa na hindi tatanggap ng makaisang daang ganti sa buhay na ito. Makaisang daang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, bahay, kayamanan, etc. Kalakip ng pag-uusig ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Amen? Kita nyo? May ganti. Pag inoffer mo sa Diyos yung the best, gagantihin ka ng makaisang daang the best. Amen! Oh, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo ang Diyos marunong gumanti? Naniniwala rin ba kayo magagawa ng Diyos offer sa'yo makaisang daang the best? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Mas maligaya yung naglilingkod sa Diyos eh. Merong kang giya araw-araw. Merong ang pag-asang natatanaw. Hindi ka agaya nung nasa labas na walang pagkakilala. Parang nangangapa. Parang nangangapa. Pag nasa katwiran ka, alam mo, mas masarap mabuhay na may paglilingkod eh. Masarap na makakilala ka ng paglilingkod sa Diyos eh. Gagantihin ka, makakakita ka ng mga kapatid dito sa Central. Kahit nyo, yung mga babaeng bao nating inaalagaan dyan, nag-aalaga tayo. Hindi natin isinusumbat ha. Pero pag nasa iglesia ka ng Diyos, makakasumpong ka ng makaisang-daang ulit na anak, kapatid, kaibigan. Di ba? Meron silang nag-aalagang doktor, may nag-aalaga silang nurse. Pag-aalagang may pagmamalasakit. Kung sa bahay mo nga, yung anak mo, pandidirihan ka pa eh. Dito, hindi man didiri sa'yo. Tanong mo lang kung bakit. Talagang nurse yan ang trabaho niyan eh. Di man didiri yan. Sa loob ng iglesia,
makakasumpong ka ng makaisandaang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Kaya, napakaganda nung sa mga Kristiyano. Biro nyo, napakaganda naman nun. Biro mo, nawalan ka ng isang bahay, ang igaganti, 100 bahay. Tama naman yun eh. Wala ka ng magulang, pagka sumama ka dyan. Wala, maraming magulang dito. Sasabihin mo walang magulang. Makakasumpong ka ng 100 ama, 100 ina, 100 kapatid, 100 lupa, 100 bahay, kalakip ng pag-uusig ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano pa ba ang ganti ng Diyos? Ano pa ang ganti ng Diyos sa atin na mas mabuti pa? Di ba wala naman pinakamabuti na kundi yung buhay na walang hanggan? Life eternal. Kasi ang Diyos ganun eh. Kung ang Diyos kasi gumanti at magbigay, the best. Kaya dapat the best din tayo sa Kanya eh. Kasi siya, kung magbigay at gumanti, the best din. Pakinggan nyo, sa 1:17 ng Santiago. Ang bawat mabuting kaloob. Bawat mabuting kaloob. At ang bawat sakdal na kaloob. Kita mo, sakdal na kaloob. Perfect gift. Ano yon? Ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na pagbibigay o kaloob, saan galing? Bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Na walang pagbabago. Tingnan nyo, ang tao nagbabago. Bawa, tinanggap ka sa bahay mo. Unang tanggap pa lang. Sige kapatid, magpakabusog ka. Naku, talagang the best ang iaalay sa'yo. Nung pangalawa, sige kapatid, wala na yung magpakabusog. Pangatlo, kapatid. Pang-apat, nandito ka na naman. Ang tao nagbabago. Nagbabago tao. Kaya ang aral sa atin, makinig kayo ang aral. Basa, magdalang. Kawikaan 25:17. Magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapwa. Bakit? Baka siya'y mayamot sa iyo at ipagtanim ka. Magdalang naman ang paa mo sa bahay ng iyong kapwa. Baka ginawa mo ng parausan ng merienda, tanghalian, hapunan, yung kapatid mo. Mahirap yan. Nakita ka, almusal. Yung konti, tanghalian, nandun ka na naman uli. Tapos kinabukasan, doon ka na naman uli. Araw-araw na, ginawa mo na siyang kainan. Hindi naman siya karinderya. Baka mainis. Mayamo at ipagtanim ka. Alam mo, pag paminsan-minsan ka lang pumupunta, mararamdaman mo, welcome na welcome ka eh. Pero pag dinalasan mo naman ang nag-aarimuhan ka, ayaw mo na yatang magluto ng sarili, doon ka na lang nakikikain, baka magdamdam sa'yo. Abuso na po yun mga kayuti, ano? And syempre, of course, we have a saying about that. Absence makes the heart grow fonder. So pag lagi-lagi, wala na. Pero if you do it like once, after a long time, so there's kind of like anticipation, excitement, something like that. But anyway, mga kayuti, so far nga po, sa nagets po natin, like what I said, hindi po pala ito discussion on love, like what I previously thought, dahil of course, I
was watching it in real time. So ito po pala ay discussion more on paglilingkod and giving the best that we can. So the logic is very simple, mga ka-U3. You have a great God, so the kind of service, the kind of sacrifice, the kind of offering you can give, it should also be the best quality you can give. And one of the things na gusto ko pong i-emphasize, sa idea po ng pagiging the best, I think it always boils down to the idea that we can always improve ourselves. So kung napansin niyo po kanina, ang sabi ni Brother Eli, sabi niya, kung may babalik ko lang, I could have done better. But it really shows to us, of course, the limitations of humanity. In as much as we aim for perfection, a lot of times we falter because we are not perfect beings. Tayo ay limitado sa ating lakas, sa ating kakayahan. But the key point, I think here, mga ka-U3, is for us to be conscious na talagang i-improve natin. Hahanap tayo ng improvements lagi. Actually, sa Japanese ka, ang tawag po dyan is kaizen. That's our continuous improvement, mga ka-U3. So as long as we're conscious na dapat i-improve pa natin yung mga ginagawa natin, it would really arrive to a better quality, mga ka-U3. You could actually see gradually how you improve over time when you look back on how you were. As long as part po ng mindset natin, ang aayusin natin yung ating mga sarili, i-improve natin. Ano pa yung pwedeng ayusin? Pabubutihan pa natin yung ating mga skills, mga talento for something greater, especially if your goal is towards God. So definitely we could offer hindi lang good, hindi lang better, kundi best, mga ka-U3. Pero ang Diyos hindi ganun. Ang Diyos, ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas, bumababang mula sa Ama ng mga ilaw, na walang tagbabago, kahit anino ng pag-iba. Kaya, kung siya'y magbigay, kung siya'y gumanti, sakdal, perfect, the best of gifts, the perfect gift is coming from the Father of lights, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. What does that mean? It means that all good things, perfect gifts, greatest of all gifts, comes from the Father, and He will not change as the giver of a perfect gift according to the Bible. Hindi siya nagbabago. Ganyan ang Diyos. Kaya, may utang tayo sa Diyos na ipagkaloob din natin sa Kanya yung the best eh. Kasi kung siya magbigay the best, bibigyan kaya limbawa. Alam nyo, meron ba kayong kilalang the best? Halimbawa, Miss Universe. The best yun. Kaya nga Miss Universe. Halimbawa, champion sa tawag ng tanghalan. The best yun. Diba? Halimbawa, American Idol. May alam, nawala na si Jasmine Trias. Pinapanood ko. Kamag-anak ko kasi yun. Ah, ganun po. Jasmine Soriano Trias. Ay, nawala na. Inalis na. Nasa top 3 siya. Inalis na. Taga Hawaii po yun. Ilocano yun. Ilocano yun. At lahat ng Sorianong Ilocano, kamag-anak ko yun. Eh ngayon, akala ko siya the best eh. O mas mahusay yun kaysa doon sa babaeng maputi. Mas mahusay si Jasmine doon. Siyempre, atin yun eh. I love my own, my native land. Philippines, my Philippines. To thee I give my heart, yeah. Philippines, my Philippines. La, 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 la. Yan. Ngayon, meron pa ba kayong kilalang the best? Ako may kilala. The best. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pa bang ibang the best na po pwedeng ibigay ang Diyos? Wala na. Pero alam nyo, the best that He have in heaven, He gave unto us, and that is His Son, Jesus our Christ. Lord Jesus Christ. Ano ang sabi sa Biblia? 3:16 ng Juan, basa
Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kita mo? Ay, isa-isa. Begotten The Son. best, yung pambinigay sa pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the way He is giving us gifts. Only begotten. He gives the best. And the best of the best He gave us. For He loved the world so much, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, But have have everlasting life. everlasting life. Kaya makikita nyo, nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng pagbibigay ng the best. Ang pinaka-the best na person sa langit, yun ang ibinigay ng Ama sa atin, yun ang kanyang bugtong na anak. Yan. Pero tayo, hindi hinihingi sa atin ng Diyos ang ating mga anak. Hindi rin niya hinihingi ang ating buhay. Hinihingi niya lang ang isang masayang paglilingkod kung saan gagawin natin ang pinakamabuting magagawa natin para sa Kanya. Sana maganap natin ito, mga kapatid. Okay mga ka-Youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon at syempre po sa atin po mga loyal na mga followers po and viewers po, magko-comment naman po dyan, bitin, lagi. So dahil na-mention ko po yung mga subscribers po natin mga ka-Youthy, salamat po pala sa inyong suporta. We are very close now to 186,000 na po ng mga subscribers kaya maraming salamat po. So like what I mentioned kanina mga ka-Youthy, initially I was thinking na pag-ibig kasi actually yung label po ng ating video kanina is patungkol daw po sa kahulugan ng pag-ibig, but I was wrong. So as we were watching it in real time, ang preaching po pala na ito ay patungkol po sa paglilingkod at kumbaga ano yung best na pwede mong mabigay. So I like how Brother Eli has been singing a lot of times kasi nga po pala sabi niya na Soriano din po pala si Jasmine Trias. Ayun po yung kung maalala nyo, dati pong contestant sa American Idol, na taga-Hawaii nga. And he mentioned the idea of us knowing kung meron ba tayong kakilala na the best. And then he said that the best of all of course is God. And the gift that God gave to us, that God sent to us, is His only begotten Son, who is Jesus Christ. So very simple logic, like what I mentioned. We have to give our best kind of service, the best that we can do because we're serving a God who is great. I think it's a very, very nice message, mga ka-U3. And of course, in the middle, you could also see Brother Eli's ability to recall yung mga verses po sa Bible. And I just have to say, sa crowd po, napakaraming tao po pala talaga. I wonder, ilan po yung capacity ng lugar na ito? I would say thousands po siguro sa kanila pong ADD Convention Center. And this video, of course, was shot, I'm guessing, around early 2000s. Dahil nga po sa reference si Brother Eli na si Jasmine Trias, so I'm guessing 2003 or 2004 po yan mga ka-U3. So ano pong masasabi nyo sa preaching na ito? Sana po mga ka-U3 na-enjoy nyo. Ako po, na-enjoy ko po ang video na ito. Very simple po na topic pero malaman po, well substantiated at punong-puno ng kantahan. Ayan. So if you like these kinds of contents na nagbibigay po tayo ng video reactions, kung kayo po ay hindi pa subscribe, ayun nako, alam niyo po mga ka-U3, konti lang po na subscribers ang nanonood. Marami po sa mga viewers actually ng U3 hindi subscribers, kaya mag-subscribe ka na. We upload regularly para ma-notify ka po at libre po yan, wala pong bayad yan. You can also watch that video over there or the playlist over here and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.